Ang Biblia ay hindi lang koleksyon ng mga kwento ng pananampalataya. Ito ay isang tunay na historical record, puno ng mga nawawalang lungsod, mga sinaunang kaharian at mga himalang niluma na ng panahon. Sa loob ng libu-libong taon, itinuring ng ilan ng mga alamat lang ang mga kwento sa banal na kasulatan. Ngunit ngayon, dahil sa makabagong archaeology, ang science mismo ang naglalantad ng katotohanan, sa ilalim ng lupa ay unti-unti nang lumilitaw ang mga konkretong ebidensya na nagpapatunay na ang mga pangyayaring ito ay tunay na naganap. Sa video na ito, samahan mo kami sa isang makasaysayang paglalakbay sa mga banal na lugar. Mga lugar kung saan naging saksi ito sa tinig ng Diyos. At ang maganda pa dito ay ipapakita namin kung paano nabuo ang mga lugar na ito at ano na ang itsura nila ngayon matapos ang libu-libong taon ang nakalipas. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon, simulan na natin. Mount Sinai, the Mountain of the Covenant. Sa Exodus chapter 19 mababasa natin. Sa umaga ng ikatlong araw kumulog at kumidlat at binalot ng makapal na ulap ang bundok. Isang malakas na tunog ng trumpeta ang umalingaw-ngaw at nanginig sa takot ang buong kampo. Ang Mount Sinai ang naging tagpo ng isa sa mga pinakadakilang sandali sa kasaysayan ng Biblia. Ang sandaling nagpababa ang Diyos ng anghel sa lupa sa gitna ng apoy, usok at kulog upang ibigay kay Moses ang 10 utos. Ang moral na pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Ayon sa Exodus chapter 19, tinawag ng Diyos si Moses na umakyat sa bundok at mahigpit na binalaan ng mga tao na huwag lumapit sapagkat ang kanyang banal na presensya ang nagpasagrado sa lupaing iyon. Hindi lang ito karaniwang bundok, ito ang punto ng tagpo sa pagitan ng langit at lupa. Mag-isa umakyat si Moses. Binalot ng usok ang bundok at ang tinig ng Diyos ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Doon sa presensya ng Diyos inukit ng kanyang sariling daliri ang 10 utos sa mga tapyas na bato. Ang mga utos na iyon ang naging batayan ng moralidad ng Judeo-Christian civilization hanggang ngayon. Saan nga ba ang tunay na Sinai? Sa tradisyonal na pananaw, ito ay nasa Jabal Musa, Egypt. Sa loob ng maraming siglo, kinilala ng mga Kristiyano ang bundok na tinatawag na Jabal Musa sa Egypt bilang tunay na Mount Sinai. Dito itinayo ang bantog na Monastery of St. Catherine noong 6th century, isang lugar ng debosyon, pilgrimage at mga sinaunang relics. Ngunit hanggang ngayon wala pang direktang archaeological evidence na nagpapatunay na dito talaga naganap ang mga kaganapan sa Biblia. Ayon naman sa alternative theories, ito ay nasa Jebel al-Laus, Saudi Arabia. May mga mananaliksik gaya nina Ron Wyatt at Jim Caldwell na nagmungkahi ng kakaibang teorya na ang totoong Mount Sinai ay hindi sa Egypt kundi sa Saudi Arabia, sa hilagang kanlurang bahagi ng bansa. May isang bundok na tinatawag na Jebel al-Laus na ang tuktok ay itim na parang sinunog na uling, malinaw na naiiba sa mga karatig na bundok. Ayon sa kanila, maaring ito raw ang bakas ng banal na apoy na minsang bumaba mula sa langit. Malapit dito, may nakita ring malaking batong nahati sa gitna na tila pinagmulan ng tubig noon at isang bato altar na may ukit ng mga toro, posibleng tumutukoy sa ginawang golden calf ng mga Israelita. Bagaman kontrobersyal, ang mga ebidensyang ito ay muling nagpasiklab ng debate kung saan nga ba talaga naganap ang supernatural na tagpong iyon. Mount of Divine Encounter. Kahit alinman sa dalawang lokasyong ito ang totoo, ang Sinai ng Egypt o ang Jebel al-Laus ng Saudi Arabia, ang kahulugan nito ay nananatiling pareho at banal. Dito ginawa ng Diyos ang tipan kay Moses. Dito siya nagbigay ng batas at dito rin unang narinig ng tao ang kanyang tinig sa gitna ng kulog at apoy. Nanatili si Moses sa bundok sa loob ng 40 days and 40 nights. Tinanggap niya hindi lamang ang 10 utos, kundi pati ang mga tagubilin tungkol sa tabernacle, ang toldang sambahan, at kung paano dapat sambahin ng Israel ang Diyos. Ngunit nang bumaba siya, nadatnan niyang ang bayan ay naligaw sa pagsamba sa gintong guya. Sa galit at dalamhati, binasag niya ang mga tapyas na bato at kalaunan ay muling umakyat upang tumanggap ng panibagong kopya. Ang tagpong ito ay higit pa sa kasaysayan. Ito'y salamin ng walang katapusang labanan sa pagitan ng kabanalan ng Diyos at ng kahinaan ng tao. Ang Mount Sinai ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay nangungusap, bumababa at nakikipagtipan. At kahit wala na tayong nakikitang ulap o kidlat sa mga bundok ngayon, ang kanyang tinig ay patuloy pa ring umaalingaw-ngaw. Hindi na sa bato kundi sa mga pusong may takot at pananampalataya sa kanya.
Capernaum, the city of miracles, ayon sa Luke chapter 4 verse 31. Then he went down to Capernaum, a city of Galilee, and was teaching them on the Sabbaths. And they were astonished at his teaching, for his word was with authority. Kung ang Jerusalem ang espiritual na puso ng Israel, ang Capernaum naman ang lugar kung saan ang langit ay bumaba sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hindi lamang nangaral si Hesukristo, humipo siya, nagpagaling, nagturo at nagpabago ng mga buhay. Ang Capernaum ang nagsilbing sentro ng kanyang ministeryo sa Galilea, kaya tinawag itong the City of Miracles. Sa baybayin ng Sea of Galilee, natagpuan ng mga archaeologists ang mga bahagi ng isang sinaunang lungsod. Mga kalye na yari sa basalt na bato, mga simpleng bahay, at isang simbahang Hudyo, sinagoga, na bahagyang nananatili hanggang ngayon. Ang sinagoga na ito, ayon sa mga eksperto, ay itinayo sa ibabaw ng mas lumang pundasyon na pinaniniwalaang ang mismong lugar kung saan nagturo si Jesus tuwing Sabat. Dito rin nangyari ang himalang binanggit sa Mark chapter 1 verses 23 to 26 kung saan pinalayas niya ang masamang espiritu sa harap ng maraming tao. Sa tabi nito matatagpuan ang kakaibang bilog na pundasyon ng isang lumang gusali. May matitibay na pader, mosaic na sahig, at mga Kristiyanong inskripsyon na nagmula pa sa unang mga siglo ng pananampalataya. Pinaniniwalaan ng mga iskolar na ito ay bahay ni Pedro, na kalaunan ay ginawang house church ng mga unang tagasunod ni Kristo. Dito rin pinagaling ni Jesus ang biyenan ni Pedro ayon sa Matthew chapter 8 verses 14 to 15. At dito rin naganap ang isa sa pinakamatinding tagpo sa Ebanghelyo, ang lalaking paralisado na ibinaba mula sa bubong upang mapagaling. Ayon sa Mark chapter 2 verses 1 to 12, sa ngayon isang modernong istruktura na may salamin ang nakatayo sa ibabaw ng lugar na yon. Subalit sa ilalim ng makabagong disenyo, makikita pa rin ang lupang minsang tinapakan ng mga mangingisda, mga pilgrim at ng anak ng Diyos mismo. Sa Capernaum pinagaling din ni Jesus ang alipin ng isang Romanong centurion mula sa malayo, Matthew chapter 8 verses 5 to 13. Binuhay niya ang anak ni Jairus, Luke chapter 8 verses 49 to 55. Pinalayas niya ang mga demonyo, Luke chapter 4 verses 33 to 36. At dito rin niya sinabi ang isa sa mga pinakamalalim na pahayag ng kanyang ministeryo, I am the bread of life, John chapter 6. Ngunit hindi lahat ay naniwala. Sa gitna ng mga himala, marami pa ring nagduda. Kaya't sinabi niya, ayon sa Matthew chapter 11 verse 23, And you, Capernaum, who are exalted to heaven, will be brought down to Hades. For if the mighty works which were done in you had been done in Sodom, it would have remained until this day. The silent stones, ang Capernaum, ang lungsod kung saan hinipo ng langit ang lupa, ay ngayoy nananatiling tahimik. Mga guho na lang ang natira, ngunit sa katahimikang iyon, tila umaalingaw-ngaw pa rin ang mga yapak ni Kristo. Ang mga batong iyon, bagaman walang tinig ay mga saksi. Saksi sa tinig na nagpatahimik ng dagat. Saksi sa kamay na nagbigay ng paningin sa bulag at lakas sa pilay. Saksi sa mga yapak ng isang nagbago ng mundo magpakailanman. Nazareth, the Savior's village. Can anything good come out of Nazareth? Iyan ang agad na tanong ni Nathanael nang marinig niyang ang Mesiyas ay mula roon. Isang tanong na umalingaw-ngaw sa paglipas ng mga siglo, patunay kung gaano kaliit at halos hindi pinapansin ng bayang iyon sa Galilea. Wala itong politikal na kapangyarihan, wala ring relihiyosong impluensya. Isang munting nayon lang sa mapa, ngunit doon mismo pinili ng Diyos na pumasok sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa loob ng mahabang panahon, pinagdudahan ng ilang kritiko kung umiiral nga ba ang Nazareth noong panahon ni Jesus. Ngunit pinasinungalingan ito ng mga modernong archaeological excavations na nagpatunay sa isang tunay na rural village na umiral noong 1st century. Natuklasan ng mga arkeologo ang mga bahay na inukit direkta sa bato, mga imbakan ng pagkain at mga kasangkapang ginagamit sa pagsasaka. Mga palatandaang nagpapatunay sa simpleng pamumuhay ng mga karaniwang manggagawa. Ang pinakanakamamangha sa lahat, isang sinaunang bahay na protektado ng mga estrukturang itinayo ng paulit-ulit sa paglipas ng maraming siglo. Pinaniniwalaang ito ang bahay ni Maria, ina ni Jesus, na ngayon ay nasa ilalim ng Sisters of Nazareth Convent. Walang palatandaang nagsasabing dito tumira si Jesus. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, ang lugar na ito ay itinuring ng banal mula pa noong unang panahon ng Kristyanismo. Dito sa Nazareth unang nagpakita ang Anghel Gabriel kay Maria at binigkas ang mga salitang patuloy na umaalingaw-ngaw hanggang ngayon. Hail favored one, the Lord is with you.
Sa lugar na ito, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ipinaglihi ang tagapagligtas. Dito rin tinuruan ni Jose si Jesus ng carpentry, hindi lang paggamit ng mga kasangkapan, kundi pati ang pananampalatayang minana sa kanilang lahi. Sa loob ng humigit kumulang 30 years, dito sa tahimik na nayon nanirahan ng anak ng Diyos. Walang himala, walang tagpo ng kababalaghan, kundi mga karaniwang araw ng paggawa, pag-aaral at panalangin. Sa katahimikan ng Nazareth, inihanda niya ang sarili para sa ministeryong magpapabago sa kapalaran ng sangkatauhan. Ngayon ang modernong Nazareth ay isang Arab-Israeli city na may higit sa 70,000 na residente. Masisikip na kalsada, may magulong pamilihan, busina ng mga sasakyan at mga gusaling matataas, larawan ng isang abalang lungsod. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon ay nakatayo ang Basilica of the Annunciation, isa sa mga pinakamalalaking simbahan sa buong Middle East. Sa loob nito nakaukit sa bato ang isang mensaheng puno ng hiwaga. Here the Word was made flesh. Sa ibabaw ng mga sinaunang guho, nananatili ang tanong, paano nagkasya ang langit sa loob ng isang bahay? Paano tumira ang may gawa ng sansinukob sa piling ng mga taong hindi man lang nakapansin sa kanyang presensya? Tinuturuan tayo ng Nazareth na hindi pinipili ng Diyos ang lantad at tanyag. Ipinakikita niya ang kahanga-hanga sa mga bagay na karaniwan. Sa maliit na nayong ito, walang monumento, walang palasyo, walang tanda ng kadakilaan. Doon lumaki ang tagapagligtas ng mundo. Kasama ang mga kapitbahay na walang kamalay-malay na ang batang naglalaro sa kanilang kalsada, ang batang natutong gumawa ng kahoy, ay siya palang Mesiyas na magpapabago sa kasaysayan magpakailanman. Mount Moriah, the mountain of sacrifice. Sa Genesis chapter 22 verse 2, sinabi ng Diyos kay Abraham, "Take now your son, your only son Isaac whom you love and go to the land of Moriah. Offer him there as a burnt offering on one of the mountains I will show you." Sa ibabaw ng batuhang tuktok ng Mount Moriah, naganap ang isa sa pinakamalalaking pagsubok ng pananampalataya sa buong kasaysayan. Dito tinanggap ni Abraham ang utos ng Diyos, isang utos na kayang baguhin ang lahat, ang iyalay ang sarili niyang anak. Walang pag-aalinlangan umakyat siya sa bundok, nagtayo ng altar at itinaas ang kutsilyo. Ngunit bago pa man niya maibaba ito, isang anghel ng Diyos ang sumigaw mula sa langit, "Do not lay a hand on the boy." Isang lalaking tupa, ram, ang ipinagpalit kay Isaac bilang handog. At mula sa tagpong iyon, ipinahayag ng Diyos ang mensaheng walang hanggan. God will provide for himself the lamb. Genesis chapter 22 verse 8. Makalipas ang maraming siglo, sa parehong bundok na ito, binili ni Haring David ang threshing floor ni Araunah upang magtayo ng altar para sa Diyos. Doon siya nanalangin para sa bayan. Matapos ipadama ng Diyos ang kanyang puot dahil sa census na ipinag-utos ni Haring David. At sa mismong lugar na iyon, sinimulan ng anak niyang si Solomon ang pagtatayo ng templo ng Panginoon. Ayon sa 2 Chronicles chapter 3 verse 1. Then Solomon began to build the temple of the Lord in Jerusalem on Mount Moriah. Ang templong yon ang naging espiritual na puso ng Israel, ang sentro ng papuri, pag-aalay at presensya ng Diyos. Doon nakalagak ang Ark of the Covenant, doon matatagpuan ang Holy of Holies, at doon tumitibok ang puso ng pagsamba ng kanyang mga piniling tao. Sa panahon ngayon wala na ang templo ni Solomon sa tuktok ng sinaunang Moriah. Sa halip nakatayo rito ang Dome of the Rock, isang dambanang itinayo ng mga Muslim noong 7th century. Ngunit ayon sa mga archaeologists, sa ilalim mismo ng istrukturang iyon ay nakatago pa rin ang mga pundasyon ng orihinal na templo, ang parehong lupang tinayuan ng altar ni Abraham, kung saan minsang bumaba ang kaluwalhatian ng Diyos. Natuklasan sa mga paghuhukay ang mga tunnel, hagdanan at platform sa ilalim ng lugar na tila patunay ng isang napakalaking estrukturang ginawa noon. Gayunman, ang lugar ay nananatiling mahigpit ang seguridad dahil sa malalim na relihiyoso at politikal na tensyon na bumabalot dito. Ngunit ang Mount Moriah ay higit pa sa isang lugar. Isa itong walang hanggang simbolo ng pananampalataya, pagsuko, panalangin at pagsamba. Dito, isang ama ang muntik ng ihandog ang kanyang anak. At sa parehong lugar, makalipas ang mga siglo, ang ama mismo ang nag-alay ng kanyang anak. Hindi na sa anyo ng simbolo kundi sa katotohanan, sa krus. Lahat ay nagsimula sa Moriah. At sa isang mahiwagang paraan lahat ay patuloy na tumuturo pabalik dito. Babylon, the city of human pride. Ang Babylon ay higit pa sa isang imperyo. Ito ay naging simbolo ng yabang ng sangkatauhan, ng labis na ambisyon at ng pagnanasang pumalit sa trono ng Diyos.
Ayon sa Genesis chapter 11, sinabi ng mga tao, "Come, let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens. Let us make a name for ourselves." Sa puso ng pagmamataas na ito ay ang pagtatayo ng Tower of Babel, isang tore na gustong umabot hanggang langit. Noong panahong iyon, iisa lang ang wika ng sangkatauhan, kaya nagkaisa silang magtayo ng isang monumento ng kapangyarihan, hindi para bigyang parangal ang Diyos kundi para ipagmalaki ang kanilang sarili. Ngunit bumaba ang Diyos upang makita ang kanilang ginagawa, at sa isang makapangyarihang hakbang, ginulo niya ang kanilang mga wika. Tumigil ang konstruksyon at nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig. Mula noon, nagsimula ang pagkakahati ng sangkatauhan sa mga wika at kultura. Ngunit totoo nga ba ang tore o simbolo lamang ito? Sa timog ng kasalukuyang Iraq, natagpuan ng mga archaeologist ang mga guho ng sinaunang Babylon. Mga napakalaking zigurat o templong tore na yari sa mga hinurnong laryo. Ayon sa mga sinaunang inscription, tinawag itong Etemenanki na ang ibig sabihin ay House of the Foundation of Heaven and Earth. Mayroon itong 7 palapag at umabot ng humigit kumulang 91 meters ang taas. Sa itaas ay may templong inialay sa Diyos na si Marduk na ayon sa mga tabletang natagpuan ay itinayo upang pagsamahin ng langit at lupa. Ngunit higit pa sa arkitektura, ang tunay na mensahe ng Babel ay espiritual. Ito ang larawan ng rebelyon ng tao laban sa Diyos. Ito ang sandaling sinubukan ng nilikha na agawin ng trono ng lumikha. Mula noon, ang wika, lahi at kultura ng sangkatauhan ay nahati at ang yabang ng tao ay pinatahimik ng isang utos mula sa langit. Ngayon nananatili pa rin ang mga guho ng Babylon, mga batong sunog at mga pundasyong tinunaw ng panahon. Sa gitna ng mga ito, nananatili ang abiso. Kung wala ang Diyos, lahat ng gawa ng tao ay nagtatapos sa kalituhan. Sodom and Gomorrah, the lost cities of fire. Ayon sa Genesis chapter 19 verses 24 to 25, "Then the Lord rained down sulfur and fire on Sodom and Gomorrah, destroying those cities and the entire plain." Sa loob ng maraming siglo, itinuring ng ilan ang Sodom at Gomorrah bilang alamat o kwentong moral lamang. Ngunit paano kung talagang totoo ang mga lungsod na yun? At paano kung ang hatol na inilalarawan ni Moses ay nag-iwan ng nakikitang bakas sa lupa hanggang ngayon? Sinasabi ng Biblia, 2 lungsod na sagana sa yaman, ngunit lubog sa kasalanan at imoralidad ang winasak ng apoy at asupre mula sa langit. Walang nakaligtas, walang halaman, walang hayop, walang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, tumakas si Lot, pamangkin ni Abraham, kasama ang kanyang pamilya. Ngunit nang lumingon ang kanyang asawa, naging haliging asin siya ayon sa Genesis chapter 19 verse 26. Saan eksaktong naganap ang hatol na ito? Karamihan sa mga iskolar ay nagtuturo sa timog ng Dead Sea, isang rehiyong tuyo at maalat. Noong 2005 sa lugar na Tol El Hammam sa Jordan, nakahanap ang mga arkeologo ng nakakagulat na ebidensya. Isang syudad na may pader mula pa sa panahon ni Abraham na winasak ng sobrang init at biglaang pagsabog. Natagpuan nila ang mga bato at laryong natunaw, parang sinindihan ng apoy mula sa langit. May mga bakas ng tao na naging piraso sa matinding puwersa at mga bilog na asupre na may higit sa 90% purity na nakapailalim sa mga bato. Ayon sa mga siyentipiko, maaring naganap dito ang isang atmospheric explosion na katulad ng Tunguska event sa Siberia. Isang pagsabog sa ere na sumira ng lungsod sa loob ng ilang millisecond. Para sa agam, isa itong natural na sakuna. Ngunit para sa pananampalataya, isa itong hatol mula sa langit. Ang pagkawasak ay hindi aksidente. Ito ay dumating matapos umakyat sa Diyos ang daing ng kasalanan ng lungsod. Bagaman narinig niya ang panalangin ni Abraham, nang walang matagpo ang matuwid doon, ibinuhos niya ang kanyang hatol. Ngayon ang natira na lamang ay mga batong sunog, mga bundok na nabalot ng asin at disyertong walang buhay. Ang Sodom at Gomorrah ay hindi lang mga nawalang syudad, kundi walang hanggang paalala. Kapag tinalikuran ng lipunan ng Diyos at tinawag na normal ang kasalanan, ang hatol ay maaring maantala, ngunit tiyak na darating. Sapagkat ang Panginoon ayon sa kasulatan, knows how to rescue the righteous from trials and to keep the wicked for the day of judgment. Megiddo, the prophesied Armageddon. Ayon sa Revelation chapter 16 verse 16, "And they gathered them together to the place called in Hebrew Armageddon." Ilan lang sa mga lugar sa Biblia ang may bigat na kasing tindi ng Megiddo, isang pangalan na nauugnay sa mga digmaang nagpasya sa kapalaran ng mga kaharian at sa pinakahuling labang inihula ng kasaysayan ng tao.
Ang salitang Armageddon ay nagmula sa wikang Hebreo na Harmegido, na ang ibig sabihin ay Mount Megiddo. Bagaman tinawag na mount, hindi ito totoong mountain, kundi isang hill na binubuo ng patong-patong na lungsod na itinayo, winasak at muling itinayo sa loob ng libu-libong taon. Natuklasan ng mga archaeologists na may higit sa 25 archaeological layers dito, bawat isa'y may sariling kwento ng digmaan, pag-angat at pagkawasak. Dito sa Megiddo naganap ang maraming laban para sa kontrol ng sinaunang ruta ng palitan produkto na nag-uugnay sa Egypt at Mesopotamia, ang tanyag na Via Maris o Way of the Sea. Sa Judges chapter 5 verse 19 mababasa, Kings came and fought, then fought the kings of Canaan at Tanak by the waters of Megiddo, but they took no silver or gold. Makalipas ang maraming taon, dito rin sa parehong lupain bumagsak si Haring Josiah ng Huda, nang siya ay mapatay ni Pharaoh Necho ng Egypt. Ang dugong dumaloy sa mga bato ng Megiddo ay lalo pang nagpatibay sa reputasyon nitong lupain ng hatol at digmaan. Ngunit bakit nga ba pinili ng aklat ng Revelation ng Megiddo bilang simbolo ng pinakahuling labang espiritual ng sangkatauhan? Marahil dahil sa kasaysayan nitong walang humpay na pagiging larangan ng digmaan. Sa kapatagan ng Jezreel Valley kung saan naroroon ang Megiddo, naglaban ang mga Egyptian, Canaanite, Israelite, Greek, Roman, Crusader, Ottoman at maging mga British forces. Hanggang ngayon modernong mga tank pa rin ang nagbabantay sa paligid nito. Ang Megiddo ay hindi lang lugar, isa itong larawan ng paulit-ulit na digmaan ng sangkatauhan. Bawat henerasyon ay tila inuulit ang parehong kwento ng liwanag laban sa dilim. Maaring hindi literal na doon magaganap ang huling labanan, o maaring ito'y simbolo ng isang pandaigdigang espiritual na tunggalian. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang lupa ng Megiddo ay nagsasalita. Paulit-ulit siglo matapos ang siglo, ang sangkatauhan ay muling bumabangga sa parehong kasalanan, ang pagnanais na hamunin ng Diyos. Ayon sa kasulatan, sa lupang ito rin titipunin ng mga hari ng mundo para sa pinakamataas na labang haharap sa Diyos mismo. Eden, the lost garden. Ayon sa Genesis chapter 2 verse 8, the Lord God planted a garden in Eden in the east, and there He put the man He had formed. Bago pa man dumating ang baha, bago ang kasalanan, bago ang sakit at kamatayan, may isang hardin, at ang pangalan nito ay Eden. Higit pa ito sa isang lugar. Ito ang paraiso sa lupa, nilikhang mismo ng mga kamay ng Diyos. Dito nanirahan ang lumikha at ang kanyang nilikha sa ganap na pagkakaisa. Isang mundong walang sumpa kung saan ang lahat ay namumunga sa ilalim ng kanyang presensya. Ngunit saan nga ba ito matatagpuan? Detalyado ang paglalarawan ng Genesis. A river flowed out of Eden to water the garden, and from there it divided into 4 rivers, the Pishon, the Gihon, the Tigris, and the Euphrates. Genesis chapter 2 verses 10 to 14. Ang Tigris at Euphrates rivers ay nananatiling dumadaloy sa Iraq hanggang ngayon. Ngunit ang Pishon at Gihon ay matagal nang nawala sa kasaysayan. Sa tulong ng satellite images, natuklasan ng mga siyentipiko ang mga tuyong ilog sa southern Mesopotamia na tumutugma sa paglalarawan ng Biblia. May ilan namang naniniwalang ang Eden ay maaring nasa Ethiopia, Uganda o sa ilalim ng Persian Gulf na dati ay tuyong lupa bago ito nalunod sa paglipas ng panahon. Ano man ang teorya, iisa ang katiyakan, ang Eden ay wala na sa atin. Ayon sa Genesis chapter 3 verse 24, He drove out the man, and at the east of the Garden of Eden, He placed the cherubim and a flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life. Mula noon, ang daan patungo sa Eden ay sinarado. Walang guhong maihuhukay, walang pader na matutunton, at walang bakas ng dating paraiso, tanging katahimikan at kawalan. Ngunit marahil, ang nawala ay hindi lamang isang pisikal na lugar, kundi isang espiritual na katotohanan, isang kalagayang minsan nating tinamasa, ang ganap na pakikipag-isa sa Diyos. Oo, pinalayas tayo mula sa hardin, ngunit ang pananabik sa Eden ay nananatili sa ating mga puso. Gaya ng ipinangako sa Revelation chapter 22, ang kwento ng Biblia ay nagsimula sa isang hardin at magtatapos sa isang bagong langit at bagong lupa. Doon muling dadaloy ang ilog ng buhay at mananatili roon ang puno ng buhay sa presensya ng Diyos. Kaya't ang Eden ay higit pa sa isang nawalang lugar sa mapa. Isa itong walang hanggang paalala na tayo ay nilikhang makapiling ang Diyos at isang araw, ang nawalang paraiso ay muling ibabalik.